Purihin ang mga hari, purihin ang Panginoon, ang Diyos na kataas-taasan. Handa na po ba tayong makinig mga kapatid? Amen. Sa lahat ng handa, ilagay po natin ang ating mga kamay sa harap ng ating dibdib at ituon po natin ang ating tinga sa salita ng Diyos. Our readings taken from the Holy Gospel of St. Luke, chapter 19, verse 45 to 48. Then he went into the temple and began driving out those who were busy reading, saying to them, "According to the scriptures, my house shall be a house of prayer, but you have turned it into a bandit's den." He taught in the temple every day. The chief priests and the scribes, in company with the leading citizens, tried to do away with him. But they could not find a way to carry this out because the whole people hung on his word. Sa wikang Tagalog, pumasok si Jesus sa templo at sinimulang ipagtabuyan ang mga nagtitinda roon. Sinabi niya sa kanila, "Nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan. Ngunit ginawa ninyo itong lungga ng mga mangnanakaw." Araw-araw si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsikapan siyang ipapatay ng mga punong pari, mga tagapagturo ng kautusan at mga pinuno ng bayan. Subalit wala silang makikitang paraan upang maisagawa ito dahil taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Amin, Panginoong Hesukristo. Sa iyo ibinabalik. Sambahin,
purihin at palakpakan ng ating Diyos. At bago po tayo magsiupo mga kapatid, sabihin natin sa ating mga katabi, kapatid, let Christ cleanse the temple of your heart. Purihin at palakpakan natin Diyos. Magsiupo na po tayo mga kapatid. Magsiupo na po tayo. So ang tema po natin na ating pagninilayan ngayon, a house of prayer. And let Christ cleanse the temple of your heart. So tayo ba'y naniwala na tayo'y banal na templo ng ating Panginoon? Amen. So ngayon, sa ating pag-aaralan, alam ko na ang Diyos ay may gustong ipaalala sa atin, may gusto siyang ituro sa atin at paanyaya sa atin bilang kanyang mga tagasunod. So ayon sa binabasa natin mga kapatid, ang Panginoong Hesus ay nagalit siya, no? Pumasok siya sa templo, tinaboy niya yung mga tinda roon dahil ito'y naging yungib na ng pagnanakaw. So, noong time sa Panginoong Hesukristo, ang mga tao na walang financial na makabili ng mga offerings, no? Sapagkat noong time sa Panginoong Hesus, bumibili sila ng mga dob o kalapati bilang pag-aalay, no? Ngunit ang presyo ay napakataas na, no? At kung time sa Panginoong Hesus, maging sa atin ngayon, mayroon din mga kapatid, no? At ito'y muling pinaalala sa ating Panginoong Hesus na napakahalaga ang paggalang sa simbahan. No? Ang ating simbahan, pag titingnan natin, ito ay sagrado. No? Kaya bilang mga lingkod ni Yahweh Shaddai, mga anak ni Yahweh Shaddai, paano ba tayo pumapasok sa simbahan? So kailangan alam natin, no? So ito ay tinuturo naman sa atin ngayon ay isang paalala na kung tayo pumasok sa simbahan, so kailangan merong proper attire, no? Kasi minsan meron tayong na-observe sa simbahan, minsan papasok doon, bawal na nga ang short, nagsishort pa rin. So ito'y templo ng ating Diyos na kung saan doon ang nagmamahal sa Diyos nagagathered, no? At yung pagdalo natin sa banal na templo, kailangan din meron siyang sincere, no? Kailangan nakapokus, nakatuon tayo sa Panginoon. Minsan, bilang isang tao, pag pumapasok sa simbahan, halos lahat tinitingnan na nasa harapan. Sino kaya dito? Makakakilala ko, no? So, kailangan nakapokus tayo sa Panginoon. Minsan, pag tayo nasa simbahan din naman, ito ay nature. Minsan, titingnan natin, minsan, kung ano nakita natin doon na hindi maayos, yun ang hinusgahan natin. Pero pag tayo nakatuon sa ating Panginoon, wala tayong time na magawa iyon. So, muli gustong ipalala ng ating Panginoon na siya'y nagagalit kung ang templo, kung wala tayong respeto noon, wala tayong pagmamahal sa templo. At yun nga, sinabi ko sa kanina na ang ating katawan, ang ating puso ay banal na templo ng ating Panginoon. So muli, purihin at palapakan ng ating Diyos. So yung pinakauna natin na bilang paalala sa ating Panginoon, reverence to the church o paggalang sa simbahan. So, igalang natin ang bahay ng Diyos. So pag tayo, kaya minsan may mga pari na stricto talaga sila. Kailangan yung cellphone natin naka-silent. So may times din na minsan tayo nakakalimot, even me, no? Kaya ang ginagawa ko, dito papasok pa lang, nasa gate pa lang, naka-silent na siya. O minsan naka-off. So alam na rin ako, sister wife, pagtatawag siya, hindi ako makukontak, no? Dahil naka-off na siya. Kasi time sa Panginoon yun. So kailangan alam natin yun. Kasi minsan, di natin napapansin na
Sa loob ng simbahan, napakalakas ng ring. Maximum yata, so iba nagtitinginan na, pati pare. So ano talaga, nakakaroon siya ng distraction. So paalala, tayo na sa templo ng ating Diyos. So purihin at palapakan ng ating Diyos. At sa kanyang templo, tayo sumamba sa kanya, makinig ng kanyang salita, humingi ng awa, tumanggap ng biyaya. Dito rin natin naranasan ang presensya ng Diyos. No? Ba't naranasan natin ang presensya ng Diyos? Di ba sa banal na Eucharistia, tinanggap natin ang kanyang banal na katawan. So yun ang biyaya at pakikiisa in communion with Christ and the body of Christ. Kaya napakahalaga pag nasa loob tayo ng simbahan, put a reverence with a higher level, no? O pinakamataas na reverence, no? At pag tayo papasok sa loob ng simbahan, kailangan meron tayong attitude of humility, no? Kasi minsan pag nasa loob ng simbahan, sinasabi ng usher, sister, dito ka lang, sister, brother, dito ka lang. Minsan nakipag-away pa sa usher, no? So lagi natin tatandaan, the church, there's an order of the church, no? At ito ay reminder sa atin na sumunod tayo ano yung mga guidelines sa loob ng simbahan. At dahil ito ay aking experience din during the time of communion, so ito ay siguro madami ng basis na rin. Siguro meron sa atin yung nagka-count o ang tawag nito, nag-compute. Ang kanyang kamay ay daming sulat. Siguro may mga pangalan, may mga numbers, tapos tumanggap ng banal na communion. So, titingnan natin mga kapatid, kailan linis ang ating kamay. No? So, dahil sino ang ating tinatanggap doon? Ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, at Diyos ng mga Diyos. So, kailan suriin din natin. Ngayon, so, kailangan, pag tayo papasok sa simbahan, sincere ang ating pag-worship sa ating Panginoon. So, lagi tayo nakatuon doon. Kung, let's say, kung tayo, meron tayong appointment kay Yahweh El Shaddai, no? Kailangan na sa bahay, prepare na tayo. Pero alam natin na bawat paghahanda may distraction. So, ito ay distraction ng kalaban para minsan, pag tayo makarating sa templo ng ating Diyos, minsan nagkakaroon tayo ng guilt, nag-aaway kami, yung anak ko, napagalitan ko, yung aking kapatid, ganito nasabi sa akin. So, ito ay distraction. Ngunit, pag tayo pupunta ng simbahan, sa bahay pa lang handa na tayo. Bakit? Kasi pag tayo nasa harap ng ating Panginoon, napakahalaga ang maging handa. Kung presidente nga o high rank na mga tao dito sa mundo, tayo nga ay handa. Kaya ba natin pumunta sa templo na gusot-gusot ating suot? Di ba? Hindi rin. Dahil nga, tayo ay templo ng ating Diyos. Purihin at palapakan ng ating Diyos na buhay. So, ang church community itself is the temple of the Holy Spirit. Tayo, no? Kung tayo ay templo ng banal na Espiritu Santo, sabi nga ng 1 Corinthians chapter 3 verse 16, don't you know that you yourselves are God's temple, and that God Spirit dwells in yourselves. So, ito yung napakahalaga. Kaya, laging, kahit mga pare o lahat ng mga naghahayag ng salita ng Diyos, tayo'y pinalahanan, no? Give us a reminders na mag-iingat kung may nakikita tayo ng mga kapatid natin na tisod, huwag nating husgahan, no? Kasi they are the temple of the Holy Spirit. We pray for them, no? Kailangan ipanalangin natin sila. Kung may pagkataon na close kayo, approach in a nice manner, no? Baka pag tayo ina-approach naman natin, tayo'y parang galit pa tayo o parang tinataboy, no? Minsan kasi merong tinatawag na advice na nagbibigay sa kanila ng pagkakataon na lumayo. So, be in a nice manner, no? To confront o magsalita. Pero ang pinaka-the best nito mga kapatid, to pray for them, no? Sapagkat alam natin na kung ang Panginoong Hesukristo ay nanahan sa atin, there's no impossible in prayer. Kaya sabi doon, ang templo ay bahay dalanginan. No? Tayo templo ng Diyos, we need to pray. It's like a prayer partner at kabahagi sila sa kawan
at templo ng Diyos. Purihin at palapakan ng ating Diyos. At yung pagrespeto lang natin, hindi lang sa simbahan, no? Maging paglabas natin sa simbahan. So ito'y paalala ng pari. Share the good news of Christ. Share the peace of Christ, no? Pag sabihin nating peace of Christ, kailangan nakangiti ang ating mga muka, no? Pag labas sa simbahan, nakasimangot pa. Sa parking, may kaaway pa sa parking, no? Madami mga instances. So, paalala ulit. So, ito ang sinasabi ng ating Panginoon. Tayo ay templo ng Diyos. So, always be humble. Always respect, no? Respetuhin din natin ating kapwa. Kasi, kung nagkakaroon ng quarrel o pag-aaway, there is something missing there. And there is a missing link, yung pag-ibig, yung ang peace ni Kristo, hindi natin nadala. Naiwan lang sa pintuan. So, dalhin natin hanggang sa mapunta sa bahay, no? Baka pagdating sa bahay, away na naman. So, pag-pray, sino may kaaway sa bahay, alam nyo na, ipag-pray ninyo, iyan mga kapatid. So, ito'y paalala sa ating Panginoon. And God is really a good God, no? Sapagkat kung tayo ay nagrespeto sa ating kapwa natin, lingkod, kapwa natin nanampalataya, kapwa natin nananahan ang Diyos sa kanila, ito ay madali tayong, ang tawag nito, madali tayong magbigay patawad, no? Sino ba dito na may kaaway, no? Hanggang ngayon, 15 years ago pa, hindi pa rin tinawagan ang magulang dahil galit na galit sa magulang, no? Nagtampo sa magulang. Ang anak nagtampo din sa kanyang nanay dahil may sinabi ang kanyang nanay, sabi sa kanya, anak, mag-aral kang mabuti. Hindi siya nag-aaral na mabuti. Hindi siya nakatapos ng kanyang pag-aaral. So, nagkakaroon siya ng experience na kahirapan sa buhay, no? At sinisisi pa niya ang kanyang ina. So, ang Panginoong Hesus nagpapaalala sa atin na we need to forgive. We need to forgive first ourselves and we need to forgive others. And love. Ang pag-ibig, ito ay nagpupush sa atin to respect, no? Kasi kung walang pagmamahal, madali magsalita. Napapansin niyo mga kapatid, sino ba dito yung may mga, sabi, may minamahal, may mga asawa o may mga kapartner na sa buhay? Di ba, napansin niyo, pag nag-aaway, lumalaki yung busis. Pero pag yung in love ka, yung busis mo, kahit tinginan lang na mata, alam mo na, no? Kasi totoo talaga yung mga kapatid, pag lumalaki yung busis, alam nyo na, wala doon ang pag-ibig, no? So ito'y paalala sa atin na even a sign language, pag mahal natin ang isang tao, alam natin, no? Sabi nga, madala lang sa kindat, no? Oh. Kasi yun ang pag-ibig, mga kapatid. So purihin at palakpakan ng ating Panginoon. Pangalawa sa ating pagninilayan, mga kapatid, the authority of our Lord Jesus Christ, the Lord of the temple. No? Ngayong araw na ito, we celebrate, no, the kingship of our Lord Jesus Christ. No? At siya din ay hari ng templo, hari ng ating mga puso. No? At ngayon, tingnan po natin na ang Panginoong Hesus bilang hari, gaya sa ating binasa na gospel, ang Panginoong Hesus talaga, kahit yung mga Pharisees nung time na yon, kahit yung mga eskriba na nagtuturo ng salita ng Diyos, wala silang magawa, mga kapatid. Ang Panginoong Hesus nagsalita doon. Not that He is a teacher of the law, na siya'y nagtuturo ng utos, kundi siya'y anak ng ating Diyos. No? There is an authority. Sabi nga ng ating Panginoon, to those who sold doves, He said, get this out here, stop turning my father's house into a market. Ito ang sinabi ng ating Panginoon. So, kinot niya na ang Diyos Ama ay kanyang Ama. No? At ang pagtawag bilang Ama, ito ay nagki-claim for divine sonship ng ating Panginoong Hesukristo. At ganon din tayo, mga kapatid, no? If we are inside in the temple of God, ganito sa gatherings na ganito, sapagkat di ba tayo naniwala na 2 at 3 makatipon sa kanyang pangalan, kasama siya natin, no? Kasama natin ang presensya ng ating
Panginoong Jesucristo. So kung kasama natin ang ating Panginoong Hesus, ang kanyang presensya, no? Kailangan we are in a good mood, no? Tayo'y nakangiti. Kaya dito sa gawain ni Yahweh El Shaddai, siguro for almost 15 years, dami kong nakikita, maging sa aking buhay din. Dahil lagi ako nag-observe, nakikita ko, minsan mayroong dumalo sa gawain na, alam mo yung haligi o pilar, walang kagalaw-galaw, kahit kakanta, joyful, ganun lang. Nakaganon lang siya. Pero time will come, no, nakikita mo siya, gumagalaw na. No? Why? Because there is a joy. No? There is a joy in the house of our Lord. Purihin at palpakan natin, Diyos! Hallelujah! Purihin at palapakan ng ating Diyos na buhay. Magsiupo na po tayo muli, mga kapatid. Yun ay exercise lang yun, mga kapatid. At it is really true that where's the presence of the Lord, we experience joy. No? The Lord Jesus Christ exercise judgment is something only God can do in the temple. Malakay chapter 3, verse 1 to 3. I will send my messenger who will prepare the way before me. Then suddenly the Lord you are seeking will come to his temple. The messengers of the covenant whom you desire will come, says the Lord Almighty. But who can endure the day of his coming? Who can stand when he appears? For he will be like a refiner fire or a launder of soup. He will sit as a refiner and purifier of silver. He will purify the Levites and refine them like gold and silver. Then the Lord will have men who will bring offerings in righteousness. Kaya nakikita natin, mga kapatid, na bago pa dumating ang ating Panginoong Hesus, ito'y sinabi na ng ating Panginoon. Sinabi ni Yahweh El Shaddai na siya'y pumarito. He will dwells to His people.
lilinisin niya ang mga Levita. Pag sabihin natin Levita, Levites, sila ay mga pari. No? Levita. Sila ay galing sa lipi ni Levi. No? Sila ay mga lahi ng mga pari. At ito'y nilinis ng Panginoon. Dahil there is corruption. No? Meron siyang hindi kaya-aya. No? At tunay nga na ang ating Diyos na si Yahweh El Shaddai. Pag mayroong, napansin niyo mga kapatid na kung mayroong hindi kaya-aya sa atin, ang Diyos ay gumawa ng kaparaanan upang ito'y masabi natin sa Kanya, makonfess natin. Dahil ayaw ng Diyos na tayo'y hahawakan pa rin natin yung guilt, no? Yung pagkakasala na 20 years ago, 15 years ago, bumabalik pa rin sa ating isipan para akala natin na hindi tayo pinapatawad ng Diyos. Pero akala natin, mga kapatid, pag tayo'y pinatawad ng Diyos, pinatawad na tayo. But as human we are, papasok sa ating isipan. Kaya napakahalaga ang pag-examine sa sarili. Napakahalaga na tayo babad sa presensya ng ating Diyos. Supurihin at palapakan ng ating Diyos na buhay. Then the Lord Jesus claims authority over the temple by pointing to Himself as the new temple. Dito sa gospel na ating binasa, ang kasunod nito, sinabi ng ating Panginoon sa John chapter 2, verse 19 to 21. Jesus answered them, "Destroy this temple, and I will raise it again in 3 days." They replied, "It has taken 46 years to build this temple, and you are going to raise it in 3 days." But the temple He had spoken, it was His body. Kung pumasok ang Panginoong Hesus, tinaboy niya ang mga binibinta doon, mga kapatid, dahil ito'y lungga ng mga magnanakaw. Sinabi ng ating Panginoong Hesus, sirain yung templong ito, at in 3 days ay aking itatayo. At anong templo? Katawan ng ating Panginoong Hesus. When Jesus Christ resurrected after 3 days, nagkaroon ng resurrection ng ating Panginoon sapagkat sinabi niya nga na sa kanyang mga apostol that I am the life and I am the resurrection. Ito ay tanda na bilang kabahagi sa katawan ng ating Panginoong Kristo, walang ibang maglilinis ng ating katawan kundi ang Panginoong Hesus. Sa bawat Friday, bawat appointment ni Yahweh Shaddai, sa bawat pagsimba natin, walang ibang naglilinis sa atin. Kahit anong sikap natin, kahit anong gawa natin, mga kapatid, wala tayong magagawa. Ngunit by the grace of God that given to us, tayo'y naging malinis. Bakit? Because of the work of Christ, no? Ang work ng Panginoong Hesus, isang bisis lang. Isang bisis lang kamatayan ng Panginoong Hesus. At ang kamatayan na yun tayo magkakaroon ng buhay, mga kapatid, no? Purihin at palapakan ng ating Diyos na buhay. Ang gustong ipahiwatig ng ating Panginoon sa ating binasa, that Jesus Christ is greater than the temple. That He is the true meeting place between God and humanity. And He is the authority over the temple, even the future. Ito ay maging sa kanina sa ating binasa din. Na ang Panginoong Hesus sabi nga, lahat ng bagay nalilikha sa pamagitan niya. Ang lahat ng bagay nalilikha para sa Kanya. No? Nakikita at hindi nakikita para sa ating Panginoon upang ito'y magkaroon ng kaayusan, mga kapatid. Kaya bilang katawan ng ating Panginoong Hesus, napakahalaga na suriin natin ang ating puso. At ngayon dito tayo papasok sa pangatlong puntos po natin, mga kapatid. The human heart as God's temple. Ngayon, suriin natin ang ating mga puso sa harapan ng ating Diyos sa magitan ng Kanyang salita. Sabi ng ating Panginoon sa John chapter 14 verse 23, Jesus replied, "Anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them, and we will come to them and make our home with them." Napakasarap na sinabi ng ating Panginoon. Manahan siya sa atin, no? At ngayon tingnan natin, mga kapatid, dahil bilang templo ng Diyos, ano bang mga bagay na ito'y hadlang sa atin bilang a house of prayer, no?
bilang bilang templo ng panalangin. A house of prayer. Pinakauna, distractions and divided attention. Ito po ang paalala ng ating Panginoon. At mababasa din po natin ito sa Luke chapter 10 verse 40. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you care my sisters has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Ang paglilingkod ay mahalaga, no? Sapagkat gaya dito, meron tayong mga service ministry natin, tahimik lang sila, di natin sila masyadong napapansin. But sa kagandahan ng gawain ni Yahweh, sila ay tahimik na sa likod lang nag-aayos, no? At anumang bagay nating paglilingkod, kailangan pa rin tayo nakatuon sa ating Panginoon. Nakatuon tayo sa salita. Kasi ang kadugtong nito, sabi ng ating Panginoon, no? Ang nahanap ni Maria ay higit sa lahat at yun ay makinig. Makinig sa salita ng Diyos. Kahit gano'n man tayo kabisi sa paglilingkod, huwag tayong makalimot sa pagpakinig ng salita ng Diyos. Kasi minsan pag hindi tayo nakikinig, ang gusto sanang ipahatid ng ating Diyos na biyaya, hindi natin natanggap. Kinukuha ni Satanas, no? Sapagkat alam natin na may nanakaw. So ang salita ng ating Panginoon na gustong ipahayag sa atin, be focused, be attentive to the words of God that has spoken to us. Sapagkat ako'y nananalig at nampalataya ayon sa salita ng Diyos. Isaiah chapter 55 verse 5 na sinabi ng ating Panginoon, siya ay nagpapaulan sa mabutit masama para ang punong kahoy ay magkakaroon ng bunga para ang tao ay may makain. Ganon din daw sa kanyang salita. Ganon din sa kanyang salita. Sabi niya, my words that came out from my mouth, it will not come back to me void. Anong ibig sabihin? Pag lumalabas sa bibig ng ating Diyos at ito'y tinanggap, babalik sa Kanya na mayroong bunga, mga kapatid. Lahat ng ninanais natin sa ating buhay ay magkakaroon ng katagumpayan, magkakaroon ng katuparan. Bakit? Ang salita na lumalabas sa bibig ng Diyos, Kanyang sinasamahan. Purihin at palapakan ng ating Diyos na buhay. At ito din po ipaalala sa atin sa Mark chapter 4 verse 19. Ngunit dahil sa alalahanin sa buhay na ito, pagkakasilaw sa mga salapi o kaya pagkakahumaling sa ibang mga bagay, ang salita nawala ng puwang sa kanilang puso kaya hindi ito nakapamunga. Abala. Tayo naman lahat talaga, walang hindi abala. No? May times abala sa trabaho, minsan hindi na ako makapagnilay sa salita ng Diyos. Pero by the grace of God, lagi niya pa rin tayong hinihila. Napansin ninyo? Friday ng umaga, kahit pagod na pagod ka, nagugulat ka, yung paa mo parang may humihila. No? Why? Because tinatalian tayo sa gawain niya. God continue to brought us on this ministry. Tayo makapunta sa simbahan, kahit pagod tayo. No? Kahit minsan ayaw nating umatin ng misa o ng gawain. But there is something that wants to fold us. No? And it is the power of the Holy Spirit. No? Siya ay katuwang natin sa pangaraw-araw. And anyone who receive the Spirit of God, they receive power. No? Kaya may kapangyarihan ang Diyos sa ating buhay. So purihin at palapakan ng ating Diyos na buhay. So ano pa bang mga hadlang na sa ating bilang isang prayer, tahanan ng panalangin? No? Kasalanan na hindi natin naikumpisal. So ito yung hadlang. No? Bakit ang isang kasalanan ay nagiging hadlang na kung ito'y hindi natin nakumpisal? Because sins disrupt intimacy with God and closes our heart to prayer. Napansin niyo pag tayo nagkakaroon ng pagkakasala, minsan ayaw natin manalangin. No? Dahil ito ang bunga ng pagkakasala. Kaya sabi doon, sinabi ng salita ng Diyos sa Sirach, chapter 21, anak, kung ikay nagkakasala, isipin mo ang kasalanan na parang ahas. Kung ikay lalapit, tutuklawin ka, ikay mamamatay. Kaya nawalan tayo ng ganang manalangin. No? But there is
there is a technique, mga kapatid. Ito din ay aking natutunan ko sa aming mga pag-aaral. If you will pray for 19 days, o sabihin natin 20 days na lang, continuous prayer with the Holy Rosary, divisional prayer, magugulat ka, mga kapatid, kahit hindi ka manalangin, gigisingin ka manalangin. So for 3 months now, ito ay nasimulan ko dahil nga nagkaroon ng calamities sa ating bansa at involved yung Cebu. Nagkaroon ako ng devotion, pagpipray, Psalm 91, prayers of the Scriptures and the Holy Rosary. Oh. Alam ba natin na ang Rosary ay napakasimpleng summary ng buhay ng ating Panginoong Hesus. No? Ngayon ay, let's say sa Thursday. Thursday is Luminous Mystery. Pinakauna, Baptism the Jordan River. Para lang kwento ng Panginoon. Pag isipin natin na ito'y kwento ng ating Panginoong Hesus, madali nating ma-memorize, no? Madali nating masaisip, no? At hindi makalimutan natin. Galing ang Panginoon sa Jordan River, nabaptismuhan siya. Pagkatapos, ang Panginoong Hesus, pumunta siya sa wedding of Cana, no? That Christ manifested Himself. Pagkatapos niya sa wedding of Cana, proclamations of the kingdom of God. Pagkatapos ng proclamation of the kingdom of God, pumunta ang Panginoong Hesus sa Mount Tabor. At praise God, kami nakapunta po doon, mga kapatid. The Mount of Transfiguration. At ang panglima, every Friday, every Sunday, sa simbahan, the Last Supper, the institutions of the Holy Eucharist. Madaling memorize ang rosary. Ito'y kwento ng ating Panginoon. Kaya lagi tayong i-encourage, mananalangin ng banal na rosaryo. It is a simple reading and meditating the life of our Lord Jesus Christ. Purihin at palapakan ng ating Diyos na buhay. And we are blessed sapagkat meron tayong online din po. Meron tayong daily rosary at ito'y pinupost po sa ating Facebook page. No? At ano pa bang bagay na hadlang sa ating panalangin? Ito, siguro madaming matatamaan dito. Alam niyo yung worry and anxiety. Sabi natin 2 years, 3 years pa ang siguro iniisip na ang problema, ang darating. No? Ang gustong ipaalala sa ating Panginoong Hesus. No? Kasi minsan pag tayo nakalaan, sabi nga ng Philippians chapter 4, meron na bang prayer request ang lahat? So ito ang paalala sa atin. Philippians chapter 4 verse 6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng iyong kailangan sa pamagitan ng panalangin may pasasalamat. Isa itong prayer request sa atin. Sulat lang. Ang mga imposible, Lord, manang hindi ko pinagharapan, Panginoon. Lord, magkaroon ako ng asawa, magkaroon ako ng anak, Panginoon. Magkaroon ako ng maayos na trabaho, Panginoon. Magandang pasahod, Lord. Walang duty sa Friday at saka Saturday, Panginoon. No? Bahay at lupa, Lord. Hilingin ninyo kasi sinabi ng ating write it. No? Pag nagsusulat ka, thank you na. Kaya ako pag nagsusulat ako ng prayer request, thank you, Lord. Hindi pa binigay ng pasalamat na. No? Bilang isang ama, no? Bilang isang ina, naka-experience kayo mga kapatid na kahit litsi pamangkin, umahal nyo sa buhay, tita o mami, daddy, o nanay, tatay, pag nagpasalamat hindi pa humihingi, parang hindi pa, dahil siya nagpapasalamat, parang gusto mo nang ibigay lahat. No? But there is a time for everything. So lagi natin tatandaan na ang paghingi natin at ang katugunan ng Diyos, there is a timing. No? Sabi nga ng Diyos, my thoughts is different from your thoughts and your ways is different from my ways. At meron siyang lagi kong pinahawakan. Actually, ito'y matagal ko nang memorized. No? Sa Jeremiah chapter 33 verse 3. At sabi doon ng ating Panginoong, sabi doon ni Propeta Jeremiah, call unto me, no? Manalangin, magdasal, and I will answer you. And I will show you great and mighty things which is not answerable in human thinking. Kaya minsan nagtatanong kayo, di ko pa ito niling sa Panginoon, binigay na ng Panginoon sa akin. Bakit? Lagi ka nagsusulat. No? Daily. Meron tayong journal. No? Minsan, pagbabasa lang ng, ngayon, napakadaming access. No? Na merong mga application, Bible verse, basahin natin. At sa pamagitan nito, ito'y magpapaalala sa atin
ng worry, anxiety, ito'y hadlang sa panalangin. Kasi pag nakatuon tayo doon, di ka talaga mananalangin, mga kapatid. No? Kasi experience ko din po yan. Simula nung ako'y dumalo sa gawa ni Yahweh El Shaddai, binago ng Diyos ang aking isipan. Binago ni Yahweh El Shaddai ang aking perception na kailangan tayo mamuhay sa pangaraw-araw. Bakit? Upang makita natin ang kagandahang loob na binigay ng Diyos sa atin. Purihin at palapakan ng ating Diyos na buhay, si Yahweh El Shaddai. At how do we resist our Lord Jesus' correction? So, siguro parang ito'y kadugtong sa sinabi ni sa ating inspirational talk kanina. Paano ba tayo nagre-resist sa correction ng ating Panginoon? So, ito po yung mga manifestation, mga kapatid. At gusto ko ding ibahagi ito sa inyo. At alam ko na ito'y gustong ipaalala ng ating Panginoon. Na ano ba yung manifestation na tayo'y nagre-resist, no? Binigyan nating harang ang pagkukurik ng ating Panginoon sa ating buhay. Pinakauna, we avoid scriptures because it confronts us. Pansinin niyo ito, minsan gusto lang natin na yung magandang scriptures lang, salita ng Diyos. No? Sabi nga, ang ating kapatid kanina, ang salita ng Diyos mahigit pa sa double-edged sword. Lahat ay natutusok nito, no? Nasusugatan, no? Maging kabuturan sa ating puso, the judgment of our thought, it will judge the judgment of our thought and also the intentions of our heart. Kaya minsan, mayroon nagsasabi, ba't pag siya nagtutok, lagi akong parang papatama sa akin. Wala naman ako sinasabi sa kanya na, ganito, nagagalit, nagtatampo ako sa aking partner, ganito, hindi na nag-message sa akin, hindi na tumatawag sa akin, wala nang panahon sa akin, busy na sa pagsiservice. No? Ganon din aking misis din. Praise the Lord. Hallelujah. So, ganon talaga mga kapatid. So, it reminds us, no? The words of God will remind us. Kaya minsan tayo lumalayo dahil ang salita ng Diyos nagkukonfront sa atin, mga kapatid. Pangalawa, we define when someone speak us the truth. Ito yung pinakamasakit. Minsan gusto lang natin tayo magsasabi sa iba. Ganito kapatid. Pag nagsasabi na sa atin, ayaw natin pakinggan. Dahil masakit ang katotohanan. Ngunit pag tatanggapin natin ang katotohanan, sabi ng ating Panginoon, ang katotohanan ay magpapalaya sa atin. So, purihin at palapakan ang ating Diyos na buhay. So, kaya laging huwag depensiba. May advice na ito'y makakadulot sa atin. Accept it. Pagninilayan na ito ba'y para sa atin. Kasi minsan, ayaw talaga natin, pero gusto natin tayo nagsasalita. No? Kaya yung sa mga misis din, makikinig din kayo sa brother husband ninyo. Pag kayo hindi lang puro salita. No? Kamahalaga ito sa mga partner. Hindi lang lahat ulit si husband lagi nagsasalita. Sa amin kasi ako lagi nagsasalita, so kailangan makinig na ako sa aking asawa. Kasi ganun siguro ako. Hindi ko alam nga. Yun ang pinakakahinaan ko. Oh. Minsan nagka-count na ako ganito. Reality talaga mga kapatid. Dahil minsan nababalik ka mo, ganito. No? Pag hindi namin namit ang expectation, nagtatampo. Kaya tayo binabago na nga. Kaya mahirap talaga ang maghayag ng salita ng Diyos, no? Minsan bumabalik sa atin. So purihin at palapakan ng ating Diyos na buhay. At pangatlo, we choose our will over His will. Nako, praise the Lord. Pag sabihin natin ang will natin, nako, akin ito, no? Hindi ito will ng Diyos, no? At ito'y gustong i-remind sa ating Panginoon na corrections requires surrender, which we often resist. No? Ang will, dahil nga ang Diyos ay sobrang nagmahal sa atin. Sabi nga, ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. At hindi sinasaklawan ng Diyos ang free will natin. So ito yung katotohanan talaga. Minsan nagtatanong sa atin, ba't minsan bumabalik yung dati mo? No? Minsan kumapit ka pa rin. Maayos sa aking trabaho, o ganito, may mga nakaraan na hindi kalugod-lugod, minsan kinakapitan pa. No? It because of the free will. Kaya,
may turo ang ating Panginoong Hesus sa atin. Sa pangaraw-araw, we need to surrender to Him. You know that signing of the cross? Yung pagsasign lang ng cross in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, it is sign that we surrender to God, that the Lord is our victory, no? That the cross is the power of God, that the cross is our weapon. No? Kaya napakalaga ang sign of the cross. Kaya huwag kayo makalimut mga kapatid. Kasi minsan, pag pagod na kayo sa panalangin, wala na kayong time, huwag kayo makalimut. No? That you recognize in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. No? Ito'y paalala sa atin. So purihin at palapakan ng ating Diyos na buhay. Ngayon naman ay ang pang-apat na puntos po natin, hold to the word of our Lord Jesus Christ. No? Hold to the word of our Lord Jesus Christ. Bakit kailangan nating panghawakan ang salita ng ating Panginoon? Because the words of our Lord Jesus Christ carry divine authority. No? Ito yung reality talaga. Sabi ng ating Panginoong Hesus, wala tayong magagawa kung tayo hiwalay sa Kanya. No? Sinabi ng ating Panginoon, Matthew chapter 7, verse 28 to 29, when Jesus had finished saying these things, the crowd were amazed at His teachings because He taught as one who had authority and not as their teachers of the law. No? Ito, kayo ba'y namamangha sa ating pagpakinig ng salita ng Diyos kahit sa simbahan? Yung talk ng mga pari, paulit-ulit lang. Talk ng mga preacher, paikot-ikot lang. Pero pag napapakinggan natin ulit, parang laging bago. Napansin ninyo? No? Sapagkat ito ang gustong ipahiwatig ng ating Panginoon. Sabi niya, sabi ng ating Panginoong Hesus, my words brought life, truth, and hope. John chapter 6, verse 63, it is the Spirit who gives life. The place is useless. The words that I have spoken to you are spirit and life. Kaya minsan nagtataka kayo. Minsan mayroon kang narinig na napakatagal ng panahon. Nagugulat ka sa pagdating mo sa gawaing ito ni Yahweh El Shaddai. Naalala mo. No? Kahit sa akin, way back nung ako'y kinder, siguro 6 years old nung time na yun, naalala ko pa. Kasi nung time na yun, pinamemorize kami ng salita ng Diyos. Ang binigay sa akin, 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Binanggit ka ni Brother Reggie kanina. If anyone who is in Christ, he is a new creation. Naalala ko. Sabi ko, totoo talaga. No? Why? Because it manifests in me. Na anong pinapakinggan natin na salita, there is a time na ito'y tutubo, mga kapatid. Magagamit natin. Kung may siguro sa mga darating na pagsubok o hamon na buhay, mapanghawakan natin ang salita ng ating Panginoon. Sapagkat siya nang nagsasabi, my word, it is life and spirit. At meron akong siguro, mahaba pa na, may kunting time pa naman, meron akong ikukwento sa inyo. At ito ay reality talaga sa buhay. Ng ating katawan ay banal na templo ng Diyos. Siguro ito'y matagal ng panahon na ito'y dumaan sa aking wall. At nung nabasa ko, siguro may nakakilala na rin sa kanya o may nakabasa na rin sa kanyang buhay. Si Alejandro de Sousa. No? 99% sa kanyang katawan ay puro tattoo, mga kapatid. At lahat ng tattoo sa kanya, mayroong mga marka. Marka ng hinanakit, galit, puot, lahat na yon. No? Lahat. Pinatattoo niya sa kanyang buong katawan. Pero nagsisimula na yon sa isang kunting tattoo. No? Ang kanyang katawan talaga buong buo. Ang tao takot na nga humarap sa kanya. Akala siya hindi siya tao. Wala na siyang buhok, lahat puro tattoo. Pati kilay, tattoo lahat ng kilay niya. Sa loob na lang siguro ng mata, walang tattoo. No? Buong kanyang katawan, mga kapatid. Ngunit when Christ revealed to him, no? Tinanggap niya ang Panginoong Hesus at ang kanyang salita. Ang sabi niya, that my body is the holy temple of the Spirit. Nahiya siya sa Panginoon. Alam mo, it takes time. No? Masakit yung disiplina sa sarili. Tinanggal niya, mga kapatid. Mga tattoo sa kanyang katawan. No? Mga kasalanan na kung saan nakatato sa katawan. No? Ang ating katawan ay banal na templo ng Diyos. No? Baging sa akin, siguro,
meron din, may mga grupo ako na pasukan way back on my college life. No? Ngunit pinanghawakan ko talaga na time will come, the Lord will judge kung ano ang ginagawa ko sa aking katawan. Because I believe that my body is the temple of the Spirit. Kaya wala po akong tattoo. Wala po akong tattoo talaga, di ko nilalagyan. Bakit? Ang ating buhay ay hiram sa Diyos. No? Walang sino mang may karapatan yon. Pero madami na rin ako kasi nga siguro, marami kami na experience mga kapatid na bumibisita, no? Ng mga may sakit. Siguro sa inyo, kung meron kayong mga kilala, latigit mga Katoliko na may sakit, pwede kayong mag-coordinate sa amin sa Ministry of the Sick sa ating simbahan. At isa po ako natasan doon mga kapatid. Mostly sa nabisita namin, meron ako napapansin talaga sa kanila mga kapatid. They're still young. Pero ang dami lang tattoo. Nagkakaroon sila ng cancer. Kasi hindi natin alam. Yung mga tinuturok sa atin, they're consecrated sa hindi maayos na pagtatato. Cancer, nagkakaroon. Kaya simpleng tato lang. Huwag niyong hayaan na dadami kasi nagsisimula ang lahat ay nasa maliit. No? Meron pa ako nasabihan ng ganito at hindi ko akalain. Nung sinasabihan ko siya, nakita kami muli, tinanggal niya ang kanyang tato, mga kapatid. Sabi niya, salamat brother. No? Sabi ko sa kanya, kasi ang buhay natin ay hiram. Pag sabi natin hiram, di natin pagmamayari. Kung pagmamayari natin ang buhay, no? Walang ibang nagmamayari nito kundi ating Panginoon. Kaya sinasabi niya, I am the one who holds life. Ito ang aking kapangyarihan na binigay sa akin ng Ama na ibigay ang aking buhay at kunin muli. Pero tayo wala tayong kapangyarihan na ganun. Why? Because we are just a steward of God. Kaya muli, inanyahan ko na ang lahat ay tumayo at pagninilayan natin ang ating aawitin. Panginoon, gawin mo kaming banal mong tahanan.
mga kapatid, gusto ng ating Panginoon that the time that we approach Him, we need to approach Him with humility. Ibaba po natin ang ating sarili sa presensya ng ating Diyos. Sa oras nito, tayo'y nananalig at nampalataya na siya'y kasama natin mga kapatid. Di man natin siya nakita siya natin sa magitan ng ating kapwa. Naramdaman natin ang kanyang presensya sa pamagitan ng kanyang mga salita. Buksan po natin ang ating mga puso upang ang Panginoon ay makapasok sa ating buhay. Ganon din po mga kapatid, gusto ng Diyos na sa kanyang harapan, i-examine po natin ang ating mga puso nang walang hadlang. Sa harapan ng ating Diyos, ipikit natin ang ating mga mata. Isipin natin ang mga bagay na kung saan ito'y hadlang sa ating paglilingkod. And let the words of Christ cleanse your heart, mga kapatid, sapagkat alam natin na ang Diyos ay nanahan sa ating puso. Lord, clean us, Panginoon. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, oh God. Change my heart, O God. Linisin niyo po, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon. Ano mang bagay, Panginoon, na hadlang sa aming paglilingkod, tanggalin niyo po ito, Panginoon. Lord, we desire you, Panginoon, to transform us, mind and heart, Panginoon. Wala kaming magagawa, Panginoon, kung hindi mo kami tutulungan, Lord. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Search me, O Lord. Know my heart. Test me, Panginoon. Baguhin niyo po, Panginoon, ang aking mga puso, ang puso ng aking mga kapatid, Panginoon. Kung saan pusong matigas sa inyong mga salita at sa iyong panawagan, Panginoon. Change my heart, oh God. Make it ever true. Lord, we thank you, Lord, sapagkat nilinis mo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita, Panginoon. And we entrusted to you, Lord, our life, ang aming buhay, Panginoon. Ipinagkatiwala namin sa inyo, Panginoon.
We thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal sa amin, Panginoon. Kami nananampalataya sa inyo, Panginoon, na kami linisin nyo pangaraw-araw, Panginoon. Bawat oras, bawat panahon, Panginoon, na kami nagigising sa umaga, Panginoon. Continue to cleanse our heart, O God. Tanggalin yung bagay, Panginoon, na hadlang sa aming pagmamahal sa aming kapwa, sa aming paglilingkod, at higit sa lahat, sa aming pagmamahal sa inyo, Panginoon. Mga kapatid, itaas po natin ang ating mga daladahanin, prayer request, prayer intention, passport, handbags, religious articles. Itaas po natin sa Panginoon at tayo po'y nananalig at nampalataya na anumang bagay na itinataas natin sa ating Panginoon, ito'y magkakaroon ng katagumpayan at katugunan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Panginoon namin Diyos, Yahweh El Shaddai, sa oras na ito, Panginoon, muli kami nagpapasalamat sa inyo, Panginoon. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa iyong mga salita na ibinahagi niyo sa amin, Panginoon. Tatanggapin namin ito, Panginoon. Panghahawakan namin ito, Lord. Na yung mga salita nagsasabi sa amin, Panginoon, na anumang bagay na hilingin namin sa iyong pangalan, sa Ama, Panginoon, ito'y tutugunin niyo po, Panginoon. Lord, ang lahat ng mga pamanhik, prayer request, Panginoon, nasusulat at hindi nasusulat, Panginoon, maging sa aming isip, Panginoon. Lord, tugunin niyo po ito, Panginoon, sa iyong kapanahunan, Panginoon, upang ito'y magamit namin sa aming paglilingkod, magamit namin, Panginoon, bilang tanda ng iyong pag-ibig sa amin, Panginoon, upang sinumang tumingin sa amin, Panginoon, walang ibang dakilain, kundi ang iyong dakilang pangalan. Lord, ganun din po, Panginoon, sa lahat na kailangan ng tulong, Panginoon, kagalingang physical, spiritual, lahat ng aspeto ng aming buhay, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, didalangin din namin, Panginoon, ang nakasama namin, maging sa social media platform, YouTube channel, ganoon din po sa FB Live, Panginoon. Lord, lahat ng maabot na yung tinig, Panginoon, tugunin niyo po sila, Panginoon. Ganoon din po, Panginoon, sa oras na ito, tinataas ko po lahat na may sakit. Una, si Kim Anthony Pontillas, Panginoon, nagkakaroon ng cancer, Panginoon. Tinagubilin po namin siya sa iyo, Panginoon, that you will touch him, Panginoon, sa kanyang pagbabahay sa Cebu, Panginoon. Ingatan niyo po siya. Ganoon din po, Panginoon, ang lahat ng mga kapatid na karanas ng mga kahirapan sa buhay, Panginoon, tulungan niyo po sila, Lord. Alam namin, Panginoon, ganoon din po, patuloy mong tinataas sa iyo si Brother Ron, patuloy na kagalingan sa kanya, Panginoon, ganoon din po, guidance, ganoon din po sa maayos na pagbabiyahe, Brother Eric, Panginoon, pabalik sa bansang Qatar, samahan niyo po siya, Panginoon, ang iyong lingkod, ganoon din po, pagpalain niyo po at bigyan ng wisdom ang lahat ng namuno sa amin, ang councils, ang aming leaders, Panginoon. At sa oras nito, Panginoon, hiling din namin, Panginoon, ang patuloy na complete healing, ganoon din po strength sa aming punong lingkod, si Brother Mike, si Bilardi, Panginoon. Ganoon din sa aming parokya, Panginoon, dito sa bansang Qatar, pagpalain niyo po lahat ng mga pari, lahat ng iyong mga lingkod, Panginoon, yung mga hinirang. Lord, sa dakong bansang Qatar, Panginoon, ang lahat na tumugon sa iyong pananawagan, Panginoon, dinggin niyo nawa, Panginoong Hesus, ang kanilang pamanhik, Panginoon. And we believe and we claim victory. In Jesus' mighty name we pray. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen and amen. Let us give thanks with a grateful heart. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ.
Ama, luwalhati sa Anak at luwalhati sa Diyos Espiritu Santo. Purihin ang Hari sa mga hari, Panginoon sa mga Panginoon, at Diyos ng mga Diyos. Purihin ang ating Panginoon, mga kapatid.